isang malupit na pengtataksil sa loob ng marangyang mansyon. Habang unti-unting nilalamon ng dilimang paningin ng musmos na si Cielo, ang kanyang amang si Don Teodoro ay bulag din sa katotohanan. Hindi niya alam, ang bawat subo ng pagkaing hatid ni Elena ay lason na unti-unting pumapatay sa bata. Sino ang maniniwala sa isang batang lansangan? Magtatagumpay ba ang kasamaan o may himalang darating bago mahuli ang lahat? Sawang-sawa na akong magpanggap na mahal ko ang batang iyan. Isang malaking pabigat na nga, dumi pa sa paningin. Kung hindi lang dahil sa yaman ni Teodoro, matagal ko na siyang ipinatapon sa kalsada. Ang boses ni Elena ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng malawak na salas ng mansyon. Walang bahid ng lambing na madalas niyang ipinapakita sa kanyang asawa. Ang tanging naroon ay ang purong puot at pandidiri. Sa isang madilim na sulok sa likod ng malaking florera, napatigil ang isang maliit na figura. Si Cielo, sa gitna ng kanyang walang katapusang gabi, ay maingat na nagbubuhol ng mga piraso ng makukulay na beads. Ang bawat butil ay pinili niya sa pamamagitan ng pandama. Iniisip na gagawa siya ng isang pulseras para sa kanyang mama Elena bilang pasasalamat sa pag-aalaga nito sa kanya. Ngunit sa isang iglap, ang mga salitang narinig niya ay mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng kanyang paningin. Ang pulseras na malapit na sanang matapos ay dahan-dahang lumuwag sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang bawat piraso ng beads ay gumulong sa sahig, tila mga luha ng kristal na nagkahiwa-hiwalay at naglaho sa ilalim ng mga muebles, ngunit walang ingay na nilikha ang puso niyang unti-unting nadudurog. Nanigas ang buong katawan ni Cielo. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang malamig na kamay, at ang bawat hininga ay naging isang masakit na pakikibaka. Ang dilim na dati ay itinuturing niyang kanlungan ay biglang naging isang bilangguan na puno ng mga multo ng katotohanan. Hindi siya makaiyak. Ang sakit ay masyadong malalim para sa mga luha. Ito ay isang uri ng pait na nanunuot sa kanyang mga buto. Isang pakiramdam na siya ay isang basurang itinapon sa gitna ng isang marangyang palasyo. Don't just stand there, Lita. Iligpit mo ang mga gamot na. Yan bago pa dumating si Teodoro. Muling utos ni Elena sa katulong. Ang kanyang tono ay puno ng pagmamalaki at kawalang galang. Siguraduhin mong mauubos niya ang sarsa sa hapunan. Sabi ng doktor, unti-unti lang dapat para hindi mahalata. Sa labas ng malaking bintana, sa gitna ng malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay, isang pares ng mga mata ang nakasaksi sa lahat. Si Jonas, ang batang lansangan na may dalang mga tumpok ng sampagita, ay nakadikit ang mukha sa malamig na salamin. Nakita niya ang mapanuring ngiti ni Elena at ang nanginginig na likod ni Cielo sa dilim. Ang bango ng kanyang mga bulaklak ay tila naging amoy ng kamatayan sa kanyang pang-amoy. Hindi niya maintindihan ang lahat ng salitang Ingles, ngunit ang mukha ng kasamaan ay hindi nangangailangan ng pagsasalin. Habang ang anino ni Elena ay papalapit sa kinaroroonan ni Cielo, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa isipan ng bata. Tila isang malakas na alon sa dalampasigan ng kanyang kamalayan. Sino ang yayakap sa akin sa gitna ng dilim kung ang tanging kamay na humahawak sa akin ay ang kamay na naglalagay ng lason sa aking buhay? Nanatiling nakatayo si Cielo, pipi at tila estatwa, habang ang bawat hakbang ni Elena ay tila isang hatol ng kamatayan na papalapit sa kanya. Ang gabi ay lalong nagdilim at ang katotohanan ay naging isang lason na mas masahol pa sa anumang gamot na nakahanda sa mesa. Sa loob ng kanyang silid, ang bawat tibok ng puso ni Cielo ay tila isang mabigat na tambol na umaalingaw-ngaw sa gitna ng kawalan. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang pantulog. Ang dilim sa kanyang paligid ay hindi na lamang kawalan ng kulay. Ito ay tila isang malapot na likido na unti-unting lumulunod sa kanyang hininga.
Ang bawat sulok ng marangyang silid na ito, na dati ay puno ng bango ng mga bulaklak, ngayon ay tila amoy ng napanis na pag-asa. Isang mahinang sipol na tila huni ng isang ibong nawawala sa gitna ng gabi. Ang dahan-dahang lumutang mula sa labas ng bintana. Hindi ito ang karaniwang tunog ng hangin sa Tagaytay. Ito ay isang himig na may dalang mensahe, isang tawag na pilit kumakatok sa matitigas na dingding ng mansyon. Dahan-dahang tumayo si Cielo. Kinakapa niya ang mga muebles, ang kanyang mga daliri ay sumasayad sa malamig na kahoy hanggang sa marating niya ang pasamano ng bintana. Ang lamig ng salamin ay tila isang dampi ng katotohanan sa kanyang mainit na balat. Sino yan? Ang bulong ni Cielo. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Natatakot na baka ang mga pader mismo ay may mga taingang nagbabantay para kay Elena. Huwag kang matakot, maliit na prinsesa. Isang paos, ngunit tapat na boses ang sumagot mula sa ibaba. Ako yung batang nagtitinda ng sampagita sa labas, si Jonas. Napakunot ang noo ni Cielo. Sa kanyang isipan, nabuo ang imahe ng isang batang may madungis na mukha ngunit may mga matang puno ng liwanag. Bakit ka narito? Mapapagalitan ka kapag nakita ka ng mga guard ni Daddy. Nakita ko ang lahat, Cielo. Seryosong sabi ni Jonas. Ang kanyang tinig ay gumaralgal sa tindi ng emosyong hindi niya maipaliwanag. Ang mami mo. Ang babaeng iyon. May inilalagay siya sa pagkain mo. Nakita ko ang itim sa kanyang puso habang hinahalo niya ang iyong gamot. Parang binuhusan ng yelo ang buong pagkatao ni Cielo. Ang hinalang kanina pa bumabagabag sa kanya ay binigyan ng boses ng isang estranghero. Kaya pala ang pait-pait na ng panlasa ko. Akala ko, dahil lang sa sakit ko, kaya nag-iiba ang lasa ng lahat. Pero kapag iniinom ko yon, parang sinusunog ang loob ng lalamunan ko, Jonas. Nanginig ang boses ng bata. Ang kanyang kawalang malay ay unti-unting ninanakaw ng isang katotohanang masyadong malupit para sa kanyang edad. Ang sabi niya, para raw gumaling ako. Ang sabi niya, mahal niya ako. Sinungaling siya, Cielo. Huwag mong uubusin ang ibinibigay niya. Babala ni Jonas, gagawa ako ng paraan. Babalik ako rito gabi-gabi. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, ha? Kakampi mo ako. Isang mainit na luha ang tuluyang kumawala sa mga mata ni Cielo na walang paningin. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mawala ang kanyang paningin, nakaramdam siya ng isang uri ng liwanag. Isang liwanag na hindi nanggagaling sa araw, kundi sa isang pusong handang tumulong ng walang hinihintay na kapalit. Inilapat niya ang kanyang palad sa salamin ng bintana, tila sinusubukang abutin ang kamay ni Jonas sa kabila ng harang. Ngunit ang sandaling iyon ng pag-asa ay biglang nyanig ng isang pamilyar at nakakangilong tunog. Ang tunog ng mga gintong susi na nag-uumpugan sa labas ng kanyang pinto, kasunod ng mabibigat at tila nagmamadaling hakbang ng mga got sapatos sa pasilyo. Cielo? Mahal? Bakit gising ka pa at nakatayo riyan sa harap ng bintana? Ang boses ni Elena ay biglang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Ang ilaw ay bumukas at kahit hindi nakakakita si Cielo, naramdaman niya ang matalim na titig ng kanyang ina-inahan na tila sumusuri sa bawat sulok ng kadiliman sa labas. Lumapit si Elena. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila isang maskara na pilit nagtatago sa baho ng kanyang balak. Dahan-dahang lumingon si Elena sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang pinagmamasdan ang mga halaman sa ibaba na tila may hinahanap na hindi dapat naroon. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa balikat ni Cielo, isang hawak na hindi naglalayong mag-comfort kundi magparating ng isang tahimik na banta. Mahal, kailangan nating tanggapin ang katotohanan na hindi sapat ang ating pagmamahal para pagalingin ang anak mo. Kung minsan, ang pinakamasakit na desisyon ang siyang magliligtas sa kanya mula sa dilim.
Ang tinig ni Elena ay malambot at puno ng kunwaring pait habang nakasandal siya sa balikat ni Don Teodoro sa loob ng madilim na silid-aklatan. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi ay tila isang dahan-dahang pag-ukit sa puso ng isang amang pagod na sa paghahanap ng lunas. Sa harap ni Teodoro, ang mga larawan ni Cielo, noong nakakakita pa ito ay tila mga anino ng isang masayang nakaraan na pilit ng kinukuha ng kasalukuyan. Huminga ng malalim si Teodoro. Ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at bigat ng kalooban. Hinawakan niya ang kamay ni Elena, ang kamay na sa akala niya ay katuwang niya sa pagdadalala ng krus na ito. Ano ang ibig mong sabihin, Elena? Ginagawa natin ang lahat. Narito ang pinakamagagaling na doktor, ang pinakamahal na gamot. Yun na nga ang problema, Teodoro. Mabilis na sagot ni Elena. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa likod ng asawa. Tila isang ahas na naghahanap ng puwang para iturok ang kanyang lason. Ang bahay na ito ay puno ng malulungkot na alaala para kay Cielo. Ang sabi ng doktor na nakausap ko, kailangan niya ng isang espesyal na pasilidad sa Baguio. Doon, may mga eksperto na tututok sa kanya bawat segundo, malayo sa ingay, malayo sa mga bagay na nagpapaalala sa kanya na wala na siyang makita. Kumuyom ang mga palad ni Teodoro. Ang isiping ilalayo ang kanyang anak, ang tanging alaala ng kanyang yumaong asawa, ay tila isang kutsilyong ibinaon sa kanyang dibdib. Ayaw ko siyang malayo sa akin, Elena. Paano kung hanapin niya ako? Paano kung matakot siya sa dilim nang wala ako sa tabi niya? Mahal, huwag kang maging makasarili. Ang gaslighting na tugon ni Elena. Ang kanyang boses ay naging matigas ngunit may halong pagmamalasakit. Ito ay para sa kanyang kinabukasan. Gusto mo bang habang buhay siyang nakakulong sa silid na yan habang unti-unting nangihina ang kanyang katawan? Ako ang nasasaktan para sa inyong dalawa. Ipinagdarasal ko gabi-gabi na sana ako na lang ang nabulag. Wag lang ang anak mo. Napaatras si Teodoro. Ang kanyang isipan ay tila isang dagat na binabagyo ng kalituhan. Sa isang panig ay ang kanyang instinct bilang ama. At sa kabilang panig ay ang tiwala niya sa babaeng nangako na magiging ina para kay Cielo. Hindi niya napansin ang bahagyang pagngisi sa mga labi ni Elena habang ang huli ay tumalikod para ipagtimpla siya ng tsaa. Samantala, sa itaas ng mansyon, si Yaya Lita ay tahimik na naglilinis ng silid ng mag-asawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaayos ang malalambot na unan sa malawak na kama. Ang bawat sulok ng silid na ito ay tila may dalang bigat na hindi niya maipaliwanag. Habang dahan-dahan niyang hinahatak ang sapin ng kama, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na bagay sa ilalim ng unang madalas na tulugan ni Elena. Dahan-dahan niyang itinaas ang unan. Doon, sa gitna ng katahimikan ng silid, ay nakita niya ang 3 maliliit at bakanting botelya ng gamot na walang label. Ang mga ito ay nakatago sa isang maliit na lukot ng tela. Kinuha ni Lita ang isa at sa ilalim ng liwanag ng lampara, nakita niya ang isang bahid ng maputing pulbos na naiwan sa loob nito, isang uri ng gamot na alam niyang hindi kailanman inireseta ng mga doktor para kay Cielo. Ang tunog ng yabag ni Elena na paakyat sa hagdanan ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Bawat hakbang ay tila isang babala na nagpabilis sa tibok ng puso ni Lita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang ang kanyang mga kamay ay pilit na itinatago ang ebidensya sa loob ng kanyang bulsa. Ang gabi sa Maynila ay laging may dalang amoy ng usok at panandaliang pag-asa. Ngunit para kay Jonas, ito ang tanging mundong nakilala niya. 7.5 taon pa lamang siya nang turuan siya ng kalsada kung paano lumaban, hindi gamit ang lakas, kundi ang bilis at pagiging maingat. Habang nakatago
Sa likod ng malaking punong mangga sa labas ng mansyon ng mga Williams, isang alaalang ilang taon na ang nakararaan, ang dahan-dahang lumutang sa kanyang isipan, ang alaalang nag-ugnay sa kanyang buhay sa magarang bahay na ito. 2 taon na ang nakalilipas, ulan noon ng walang tigil, at ang mga kalsada ay tila naging mga ilog na kulay putik. Ang ina ni Jonas, si Aling Rosa, ay nanginginig sa isang maliit na kariton, binalot ng matinding lagnat na tila sinusunog ang kanyang laman. Hawak ni Jonas ang ilang pisong barya na galing sa maghapong pagtitinda ng sampagita, ngunit hindi ito sapat para bumili ng kahit pinakamurang gamot na pampababa ng lagnat. Lumuhod ang musmos sa harap ng isang butika, nagmamakaawa nang biglang isang marangyang sasakyan ang huminto. Isang matangkad na lalaking nakasuot ng malinis na suit, si Don Teodoro, ang bumaba. Nakita niya ang bata at ang kawawang ina nito. Imbes na pandirihan ang kanilang hitsura, kumuha si Teodoro ng 1,000 piso mula sa kanyang pitaka at ibinigay ito kay Jonas at nag-iwan pa ng instruction sa parmasyotiko na ibigay ang lahat ng kailangang gamot ng mag-ina. Alagaan mo ang nanay mo, bata. Ang seryoso, ngunit mabait na utos nito bago muling sumakay sa kotse. Iyon ang simula ng utang na loob ni Jonas. Ang 1,000 piso na yon ang nagdugtong ng ilang buwan sa buhay ni Aling Rosa bago siya tuluyang binawian ng buhay. Simula noon, tinandaan ni Jonas ang mukha ng matandang iyon at ang mansyon na kinaroroonan nito. Sa pag-asang balang araw ay masusuklian niya ang kabutihang iyon. At ngayon, habang pinagmamasdan niya ang silid ni Cielo, alam niya na ito na ang sandaling iyon. Ang pagligtas sa anak ng Don ay ang kanyang tanging paraan ng pagpapasalamat. Kailangan niyang makapasok. Kailangan niyang makuha ang lason. Dahan-dahang gumapang si Jonas sa basa at malamig na damuhan patungo sa likod ng bahay. Nalaman niya na ang pinto sa kusina ay hindi laging nakalak kung gabi dahil doon itinatapon ng mga katulong ang basura. Ang bawat hakbang niya ay banayad. Ang mga paa niyang walang sapatos ay tila mga paa ng pusa na hindi gumagawa ng anumang ingay. Narating niya ang sementadong bahagi at maingat na inabot ang doorknob. Umiikot ito. Nakapasok siya. Ang loob ng mansyon ay tila ibang mundo. Ang mga malalaking painting at matataas na kisame ay nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kaliit. Ngunit ang tibok ng puso niya ay matapang. Nakita niya ang kwarto ni Cielo sa itaas ng hagdanan. 1 hakbang, 2 hakbang. Biglang, ang liwanag mula sa flashlight ng gwardiya ay pumunit sa dilim at dumapo diretso sa kanyang muka. "Hoy! Anong ginagawa mo rito?" Isang nakakakilabot na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng pasilyo. Nanigas si Jonas, isang matikas at may kalakihang gwardiya, ang mabilis na lumapit at mahigpit na hinawakan ng kwelyo ng kanyang manipis na damit. Ang grip ng lalaki ay tila bakal na dumikdik sa kanyang buto. "Magnanakaw! May magnanakaw!" Sigaw ng gwardiya habang sa pilitang kinakaladkad ang maliit na katawan ni Jonas palabas ng pinto. Pilit na nagpupumiglas ang bata. Sinisipa ang hangin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at nakatitig sa direksyon ng kwarto ni Cielo sa itaas. Ang ilaw sa kwarto ni Teodoro at Elena ay agad na bumukas, na sumira sa katahimikan ng gabi at tila nagbabanta ng isang napakalaking unose. Ang maliwanag na ilaw mula sa poste sa labas ng mansyon ay tumama sa mukha ni Jonas na ngayon ay punong-puno ng takot ngunit nanatiling matigas ang panga. Habang pilit siyang hinihila ng gwardiya patungo sa gate, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Lumabas si Don Teodoro, nakasuot ng roba, na sinusundan ng isang nagkukunwaring nababahalang si Elena. "Anong nangyayari rito, Mang Berto?" tanong ni Teodoro. Ang kanyang boses ay may halong inis dahil sa naantalang pagtulog. "Nahuli ko po ang batang ito, senyor.
Pasimple po siyang umaakyat sa hagdanan patungo sa mga kwarto. Baka may kasabwat itong akyat bahay sa labas. Sumbong ng gwardiya habang lalong hinihigpitan ang pagkakahawak sa braso ni Jonas. Bago pa man makapagsalita si Teodoro, mabilis na sumingit si Elena. Ang kanyang boses ay tila isang nagmamalasakit na ina, ngunit ang mga mata ay nanlilisik kapag nakatingin sa bata. Diyos ko, Teodoro, nakakatakot. Paano kung nakapasok siya sa kwarto ni Cielo? Paano kung sinaktan niya ang anak natin? Itawag niyo na sa pulis yan. Tinitigan ni Teodoro ang bata. Pamilyar ang mukha nito, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita dahil na rin sa dumi at putik na nakapatong sa pisngi ni Jonas. Bakit ka pumasok sa bahay ko, bata? Anong kailangan mo? Kumunot ang noo ni Jonas. Nakita niya ang mapanuyang ngiti ni Elena sa likod ng Don. Kung sasabihin niya ang totoo ngayon, walang maniniwala sa kanya. Isa siyang hamak na batang lansangan na nahuling pumapasok ng walang paalam. Siya ay tiyak na mapaparatangang sinungaling. O mas malala, baka saktan pa siya ni Elena kung malaman nito na alam niya ang sikreto. Gusto ko lang po sana ng pagkain. Pagsisinungaling ni Jonas, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pinilit niyang idiretso ang tingin sa Don. Gutom na po ako. Huminga ng malalim si Teodoro. Ang kanyang puso, na laging malambot sa mga nangangailangan, ay nanaig sa kabila ng babala ng asawa. Pakawalan mo siya, Berto. Bigyan mo siya ng tinapay sa kusina at palabasin mo na ng gate. Huwag na nating palakihin ito. Pero mahal, protesta ni Elena. Ang kanyang muka ay biglang pumula sa galit dahil hindi nasunod ang gusto niyang maipabartulina ang bata. Pabayaan mo na, Elena. Gutom lang ang bata. Putol ni Teodoro sa kanya. Sabay talikod at pumasok na sa loob. Napakuyom ang mga palad ni Elena. Tinapunan niya ng isang matalim, nakakamatay na tingin si Jonas bago siya sumunod sa kanyang asawa. Iyon ang unang pagkakataon na nagharap ang dalawa sa isang tahimik na digmaan. Kinaumagahan, malayo sa mansyon ng mga Williams, umuulan ng malakas sa Maynila. Sa isang liblib na sulok ng isang lumang coffee shop na hindi pinupuntahan ng mga kilalang tao, nakaupo si Elena. Ang kanyang muka ay nakatago sa ilalim ng isang malaking sombrero at sunglasses. Ilang sandali pa, dumating si Dr. Cruz, ang doktor ni Cielo, na may daladalang isang manipis na folder. Dr. Cruz, umaasa ako na maganda ang ibabalita mo sa akin. Panimula ni Elena, hindi inaalis ang kanyang sunglasses. Ang boses ay puno ng kapangyarihan at pagmamalaki. Ang mga resulta ng huling test ni Cielo ay gaya ng inaasahan mo, Mrs. Williams. Sagot ni Dr. Cruz habang inilalapag ang folder sa mesa. Ang kanyang boses ay mababa at tila nag-iingat. Ang unti-unting pagbaba ng paningin niya ay sinadya upang magmukhang isang bihirang genetic disorder. Walang sino man, kahit ang pinakamagaling na doktor sa bansa, ang maghihinala na ito ay dahil sa lason na inihalo mo sa kanyang pagkain. Ngumiti si Elena, isang ngiting kasing lamig ng yelo. Mabuti. Siguraduhin mo lang na ang medical records niya sa ospital ay malinis. Kapag dinala namin siya sa Baguio, gusto kong ang mga doktor doon ay maniwala rin sa diagnosis mo. May isa lang problema, Elena. Biglang seryosong sabi ni Dr. Cruz. Ikiniling niya ang kanyang ulo. Ang laso na ibinibigay ko sa iyo ay mahirap hanapin. At dahil mas malakas na dosis ang hinihingi mo ngayon para mas mapabilis ang proseso, mas malaki na rin ang halaga ng aking serbisyo. Inalis ni Elena ang kanyang salamin at pinandilatan ng mata ang doktor. Pinapagkapirahan mo ba ako, doktor? Alam mong hindi pa akin ang yaman ni Teodoro hanggat buhay ang batang yon. Negosyo lang tayo, Elena. Ang sikreto mo ay hawak ko sa aking mga kamay. Pagmamayabang ni Dr. Cruz. Hindi nila alam. Sa kabilang booth na natatakpan ng makapal na halamanan, may isang taong nanginginig. Si Yaya Lita,
na inutusan ni Elena na bumili ng mga espesyal na bulaklak sa palengke sa malapit, ay napadpad sa nasabing coffee shop para sumilong mula sa ulan. Naririnig niya ang lahat. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang payong at ang kanyang dibdib ay sumisikip sa matinding takot, habang ang huling pangungusap ng doktor ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang naghihingalong ibon ang pagtibok ng puso ni Yaya Lita habang binabagtas niya ang mahabang pasilyo pabalik sa mansyon. Ang mga mamahaling bulaklak na kanyang binili ay mahigpit na nakadikit sa kanyang nanginginig na dibdib. Halos mapipina ang mga talulot dahil sa tindi ng kanyang pagkakahawak. Ang bawat salitang narinig niya mula sa kapehan ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Lason. Unti-unting pinapatay. Kailangan niya itong sabihin kay Don Teodoro. Kailangan niyang iligtas ang kaawa-awang si Cielo bago mahuli ang lahat. Pagpasok niya sa malawak na kusina, isang malamig na presensya ang agad na sumalubong sa kanya. Nakatayo si Elena sa harap ng marmol na mesa, marahang hinihiwa ang isang pulang mansanas gamit ang isang matalim na kutsilyo. Ang bawat paghiwa ay dahan-dahan at kalkulado. Tila ba labis siyang nasisiyahan sa pagbiyak sa laman ng prutas. Basang-basa ka yata, Lita, panimula ni Elena, na hindi man lang lumilingon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong kamandag. Sabi ko sa palengke ka bumili ng bulaklak, bakit parang amoy kapehan ka? Nanlamig ang buong katawan ni Lita. Nawalan ng kulay ang kanyang muka at ang mga bulaklak ay tuluyang bumagsak mula sa kanyang mga kamay, nagkalat sa malinis na sahig. Dahan-dahang lumingon si Elena. Isang nakakakilabot na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mapulang mga labi. Itinaas niya ang kanyang kabilang kamay. Ipinapakita ang isang lumang pamaypay na may bordang bulaklak, ang pamaypay na palaging daladala ni Lita. Akala mo ba hindi ko napansin na naiwan mo ito sa upuan sa kabilang booth? Matanda ka na nga, Lita. Nagiging makakalimutin at nagiging pakialamera. Wika ni Elena habang naglalakad palapit sa nanginginig na matanda. Ang dulo ng kutsilyo sa kanyang kamay ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kusina. Napaluhod si Lita. Ang mga luha ay nag-uunahang pumatak mula sa kanyang mga mata. Maawa po kayo, Senyora Elena. Wala po akong nakita, wala po akong narinig. Ipapangako ko po, isasama ko sa hukay ang sikreto ninyo. Huwag niyo lang po akong saktan. Tinawanan lamang siya ni Elena. Isang halakhak na walang bakas ng kaluluwa. Lumuhod ito ng bahagya para pantayan ang mukha ng matanda. Hinawakan ng mahigpit ang panga ni Lita upang pilitin itong tumitig sa kanyang mga mata. Wala akong pakialam sa pangako mo, matanda. Ang pinapahalagahan ko ay kasiguruhan, mariing sabi ni Elena. Ang kanyang paghinga ay tumatama sa mukha ng yaya. Alam mo, naisip ko ang apo mong si Maya. Ang ganda-ganda niya, di ba? Graduating na sa nursing dahil sa perang ibinibigay ko sa iyo buwan-buwan. Sayang naman kung bigla siyang matatanggal sa eskwelahan. O mas malala, paano kung may makuhang iligal na droga sa loob ng bag niya pauwi? Sigurado akong mabubulok ang apo mo sa kulungan at ikaw ang sisisihin ng buong pamilya mo. Huwag po. Nagmamakaawa po ako. Inosente po ang apo ko. Hagulgol ni Lita. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit ni Elena. Ang pananakot na yon ay bumasag sa huling hibla ng kanyang tapang. Alam niyang kayang gawin ni Elena ang lahat ng sinasabi nito. Ang yaman at kapangyarihan ng babaeng ito ay kayang durugin ang isang simpleng pamilya na parang mga langgam. Bumitaw si Elena at tumayo ng tuwid. Inaayos ang mga gusot sa kanyang mamahaling damit. Mabuti at nagkakaintindihan tayo, Lita. Tandaan mo, ako ang reyna sa pamamahay na ito. Kung ano ang gusto ko, iyon ang masusunod. Si Cielo ay isang hadlang na kailangang alisin para sa ikabubuti nating lahat. Mula sa bulsa ng kanyang palda,
Kinuha ni Elena ang isang maliit na botelyang naglalaman ng puting pulbos. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng mesa, katabi ng isang mangkok ng mainit na sarsa ng kabute na inihanda para sa hapunan ni Cielo. Dahil alam mo na rin lang ang totoo, gusto kong magkaroon tayo ng tiwala sa isa't isa. Nakangiting sabi ni Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang demonyo. Inginuso niya ang botelya. Ilagay mo yan sa sarsa niya. Ngayon din, harap-harapan nating gagawin. Natigilan si Lita. Ang pag-iyak niya ay naging isang piping hikbi habang nakatingin sa botelya ng lason at sa mainit na pagkain ng batang pinalaki niya at minahal na parang sariling apo. Sige na Lita, hawakan mo ang botelya, utos ni Elena. Ang boses ay tila isang latigo na humahagupit sa konsensya ng matanda. Iligtas mo ang apo mo o ililigtas mo ang batang yan na mamatay din naman. Pumili ka. Nanginginig na parang dahon sa gitna ng bagyo, dahan-dahang iniunat ni Yaya Lita ang kanyang magaspang na kamay. Ang bawat milimetro na inilalapit niya sa botelya ay tila pumupunit sa kanyang sariling kaluluwa. Kinuha niya ang lason. Ang bigat nito sa kanyang palad ay tila katumbas ng buong mundo. Itinaas niya ang nanginginig na kamay sa ibabaw ng umuusok na mangkok. Habang nakatayo sa kanyang likuran si Elena, pinagmamasdan ng tuluyang pagkawasak ng dangal ng isang inosenteng tagapag-alaga. Ang dilim sa silid ni Cielo ay lalong naging mabigat matapos ang hapunang inihanda ni Yaya Lita. Ang sarsang nilagyan ng lason ay nag-iwan ng kakaibang tapang sa lalamunan ng bata, isang pait na hindi maalis. Nang kahit gaano karaming baso ng tubig, nakahiga si Cielo sa kanyang kama. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang mahinang ungol ng sakit. Ang laso na ginamit ni Elena ngayon ay mas matapang kaysa sa mga nakaraan. Isang desperadong hakbang na pinagkasunduan nila ni Dr. Cruz para mas mapabilis ang proseso. Biglang naramdaman ni Cielo ang isang kakaibang panghihina sa kanyang mga binti. Tila may maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang mga kalamnan. Unti-unting umaakyat patungo sa kanyang dibdib. Pilit siyang bumangon para humingi ng tulong, ngunit bago pa man siya makaupo, isang matinding panginginig ang yumanig sa kanyang buong katawan. Hindi na niya makontrol ang kanyang mga paa at kamay. Ang kanyang paningin ay nanatiling itim, ngunit ang pakiramdam ng pagkawala ng kontrol sa sariling katawan ay mas nakakatakot pa kaysa sa kadiliman. Daddy, Yaya Lita. Halos paos na bulong ni Cielo, habang ang kanyang ulo ay paulit-ulit na humahampas sa malambot na unan dahil sa pamumulikat. Ang pagbukas ng pinto ay mabilis, kasunod ng nagmamadaling mga yabag ni Don Teodoro. Ang ilaw sa silid ay agad na nabuhay at ang tanawin na sumalubong sa ama ay tila isang bangungot na naging totoo. Ang kanyang anak na babae, ang tanging buhay na alaala ng kanyang tunay na pag-ibig, ay nag-iisa at naghihirap sa kama. Nanginginig na parang isang basang kuting sa gitna ng unos. Diyos ko, Cielo! Anak, anong nangyayari sa'yo? Buong pusong sigaw ni Teodoro habang mabilis na lumapit at niyakap ang nagkikikisay na katawan ng bata. Ang init mula sa katawan ni Cielo ay nakakapasong dumampi sa balat ni Teodoro. Isang patunay ng labanang nangyayari sa loob ng musmos na katawan nito. Nagsunod na pumasok si Elena. Ang kanyang mukha ay pilit na nagpapakita ng labis na pagkabigla. Subalit ang kanyang mga mata ay tahimik na nagsusuri kung gaano kabisa ang dosis na inilagay niya. Teodoro, bakit nagkakaganyan siya? Ibibigay ko na ang emergency na gamot na iniwan ni Dr. Cruz. Nagmamadaling kumuha si Elena ng isang hyringilya mula sa kanyang pouch. Umarte na parang isang nag-aalalang ina na sinusubukang iligtas ang kanyang anak. Ngunit bago pa man niya maitusok ang karayom sa braso ni Cielo, naramdaman niya ang isang mahigpit at malamig na paghawak sa kanyang pulso. Si Cielo,
na kanina pa pinipilit labanan ang matinding panginginig, ay buong lakas na idinilat ang kanyang mga matang walang paningin at itinulak ang kamay ni Elena. Huwag, huwag siyang lalapit sa akin. Sigaw ni Cielo. Ang kanyang tinig ay basag at puno ng paghihingalo, ngunit nagtataglay ng isang matapang na babala. Sa huling lakas na natitira, bago tuluyang manghina ang kanyang katawan, idiniin niya ang muka sa dibdib ng kanyang ama. Ang nanginginig niyang mga daliri ay mahigpit na kumapit sa kwelyo ng damit nito. Daddy, huwag mo siyang palapitin sa akin. Masakit. Ang pait ng binibigay niya. Ang halos maubusang hiningang panaghoy ni Cielo. Ang mga luha ay umaagos. Mula sa kanyang mga bulag na mata, naghahanap ng katarungan sa pamamagitan ng pagmamakaawa sa taong pinagkakatiwalaan niya ng higit sa lahat. Natigilan si Teodoro. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng kanyang anak ay tila isang malakas na kidlat na yumanig sa kanyang pandinig. Tumingala siya at tinitigan si Elena. Ang hiringgilya sa kamay nito ay nakataas pa rin. Ang mukha ay biglang namutla. Pilit na nag-iisip ng alibay para itago ang nabulgar na katotohanan. Sa katahimikan ng kwarto, tanging ang mabilis na paghinga ni Cielo at ang mabilis na pagtibok ng nag-aalinlangang puso ni Teodoro ang nagsisilbing tunog ng unti-unting pagkawasak ng isang ilusyong binuo sa loob ng maraming taon. Hindi maalis sa isipan ni Don Teodoro ang boses ni Cielo. Ang bawat paghikbi at ang takot sa boses ng kanyang anak ay tila isang sumpa na bumubulong sa kanyang pandinig. Kahit nasa loob na siya ng kanyang opisina sa Makati. Nakaupo siya sa kanyang malaking silya, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Ang dokumentong dapat niyang pirmahan ay nananatiling blanko, kasing blanko ng kanyang tiwala sa mga nangyayari sa loob ng sarili niyang tahanan. Is it possible? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinihimas ang kanyang sentido. Is Elena really? No, she loves Cielo. She's been there since day one. Ngunit ang duda ay parang isang anay, maliit, tahimik, ngunit unti-unting ginigiba ang pundasyon ng kanyang pagkatao. Sa labas ng gusali, sa gitna ng init ng semento at ingay ng mga sasakyan, kanina pa naghihintay si Jonas. Hawak niya ang isang mahabang tumpok ng mga sariwang sampagita. Ang kanyang mga paa ay hapong-hapon na sa kakatayo, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nakabantay sa bawat sasakyang lumalabas at pumapasok sa parking lot. Alam niya na ito na ang tanging pagkakataon para maiparating ang katotohanan nang hindi nakakabit ang mapanuring mga mata ni Elena. Nang makita niya ang pamilyar na itim na sasakyan ni Don Teodoro na dahan-dahang lumalabas sa gate, mabilis na tumakbo si Jonas. Hindi siya natakot sa busina ng mga sasakyan o sa pagsita ng mga security guard. Senyor Teodoro, senyor, sandali lang po. Sigaw ni Jonas habang humahabol sa gilid ng dahan-dahang gumagalaw na kotse. Ibinaba ni Teodoro ang salamin ng kotse. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Bata, ikaw na naman. Sabi ko sa'yo, huwag mo na akong susundan. Senyor, para kay Cielo po ito. Kunin niyo po. Parang awa niyo na. Pagsusumamo ni Jonas habang pilit na isinisiksik ang isang espesyal na kumpol ng sampagita sa kamay ng Don. Ang mga bulaklak na ito ay hindi lamang basta palamuti. Sa loob ng mahigpit na pagkakatali ng mga sinulid, may isang maliit at lukot na papel na kinuha ni Jonas mula sa isang lumang notebook. Naramdaman ni Teodoro ang kakaibang tigas sa loob ng mga bulaklak. Tumingin siya sa mga mata ni Jonas, mga matang puno ng katapatan at isang uri ng takot na hindi para sa sarili, kundi para sa ibang tao. Dahan-dahang tinanggap ni Teodoro ang mga bulaklak. Umalis ka na, bago pa kita ipahuli sa mga pulis. Seryosong sabi ni Teodoro, ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na kumapit sa sampagwita. Pinaandar ng driver ang sasakyan. Sa loob ng tahimik na kotse, dahan-dahang kinalas ni Teodoro ang pagkakatali ng mga bulaklak.
Ang bango ng sampagita ay humalo sa amoy ng leather ng sasakyan. Nakita niya ang maliit na papel. Sa loob nito, may mga salitang isinulat sa pamamagitan ng lapis. Bawat titik ay tila isinulat ng isang kamay na nagmamadali at nanginginig. Ang gamot ay lason. Ang mami ay hindi mami. Tingnan niyo ang basurahan sa likod ng bahay. Iligtas niyo si Cielo. Tumigil ang mundo ni Teodoro. Ang bawat salita ay tila isang sampal na gumising sa kanyang natutulog na kaisipan. Ngunit bago pa man niya lubos na maunawaan ang mensahe, ang tunog ng isang papasok na tawag sa kanyang cellphone ay bumasag sa katahimikan. "Hello, mahal? Malapit ka na ba?" Ang boses ni Elena ay malambing, puno ng pag-aalala, tila isang anghel na nagbabantay sa kanilang tahanan. "Naghanda ako ng paborito mong hapunan. At si Cielo, medyo maayos na siya ngayon. Hinihintay ka namin." Napatingin si Teodoro sa papel na hawak niya. Pagkatapos ay sa screen ng kanyang telepono. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig. "Elena, pauwi na ako. Hintayin niyo ako." Ibinaba niya ang telepono at mabilis na itinago ang papel sa loob ng kanyang pitaka. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Ngunit pagdating niya sa tapat ng kanilang mansyon, nakita niya si Elena na nakatayo sa may beranda, kumakaway at nakangiti ng napakaganda. Sa likod ng ngiting iyon, parang nakikita ni Teodoro ang isang madilim na aninong hindi niya napansin noon. Isang aninong dahan-dahang lumalamon sa kanyang buong pamilya. "What is that, mahal? Kanino galing ang mga sampagwitang yan?" Tanong ni Elena pagkababa ni Teodoro sa sasakyan. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa tumpok ng mga bulaklak na hawak ng asawa. Ang kanyang tinig ay tila may halong pagdududa na pilit itinatago. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teodoro. Bagaman ang kanyang mga palad ay basa na ng malamig na pawis habang mahigpit na nakakapit sa tumpok ng sampagwita. Ang bawat talulot ng bulaklak ay tila naging kasing bigat ng tingga sa kanyang kamay. Sa harap niya, ang kanyang asawa ay nakatayo ng may perpektong tindig. Ang kagandahan nito ay tila isang malinis na salamin na nagtatago ng isang napakabahong basura sa likuran. "Isang batang pulubi lang ang nagbigay nito sa akin sa labas ng opisina, Elena." Sabi niya, para raw sa swerte. Ang kalmadong sagot ni Teodoro, bagaman ang bawat salita ay tila isang pagsisikap na hindi mabulol. "Swerte?" Ang pag-uulit ni Elena. Ang kanyang boses ay may halong pangungutya habang dahan-dahang lumalapit sa asawa. "Mahal, alam mo naman ang mga batang lansangan ngayon. Gagamitin nila ang kahit anong paraan para makakuha ng atensyon o para makapanira ng dangal ng mga taong mayayaman." Bago pa man makakilos si Teodoro, mabilis na iniabot ni Elena ang kanyang kamay at kinuha ang mga bulaklak. Sa isang iglap, tila isang lawin na nakakita ng biktima, naramdaman niya ang lukot na papel na nakatago sa loob ng mga sinulid. Hindi siya nag-atubili, hinablot niya ang papel at binuklat ito sa harap mismo ni Teodoro. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing talim ng isang labaha. Pinanood ni Teodoro ang bawat galaw ng mga mata ni Elena habang binabasa nito ang babala ni Jonas. Inasahan niya ang takot, ang pagkagulat, o ang pagtatanggol sa sarili. Ngunit ang sumabog sa mukha ni Elena ay isang malakas at nakakangilong tawa. Isang tawa na puno ng insulto. "Tingnan mo ito, Teodoro. Tingnan mo ang kamangmangan ng mga taong ito." Sigaw ni Elena habang iwinawagayway ang papel. "Ito ba ang pinagkakatiwalaan mo? Isang sulat mula sa isang batang hindi man lang marunong sumulat ng maayos. Sinasabi niya na nilalason ko ang sarili kong anak? Mahal, ito ay isang malinaw na kaso ng extortion. Gusto kanilang perahan sa pamamagitan ng paggawa ng kwento laban sa akin." Dahan-dahang kinuha ni Elena ang kanyang lighter mula sa bulsa ng kanyang mamahaling jacket. Sa isang pitik, ang apoy ay sumayaw sa dulo nito.
tila isang maliit na demonyong nagagalak. Itinapat niya ang apoy sa papel. Pinanood ni Teodoro ang paglamon ng apoy sa mga salitang, "Iligtas niyo si Cielo." Ang mga itim na abo ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga patay na pangarap na tinangay ng hangin. Huwag kang magpadala sa mga pananakot na ganito, mahal. Ang muling pag-amo ni Elena habang hinahawakan ang pisngi ni Teodoro. Mas lalo lang tayong magkakagulo kung papakinggan natin ang mga taong walang ibang hangad kundi ang sirain ng ating pamilya. Ipinapangako ko sa iyo, si Cielo ay ligtas sa aking mga kamay. Tumango si Teodoro, ang kanyang mukha ay nanatiling blanko. Isang maskara na kasing tigas ng semento. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat salita ni Elena ay tila isang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Kung talagang wala siyang itinatago, bakit kailangang sunugin ang ebidensya ng ganoon kabilis? Bakit hindi niya hinayaang imbestigahan muna ang sulat? Para hindi mahalata ang kanyang lumalalim na hinala, huminga ng malalim si Teodoro at tumingin sa gwardiyang si Berto na nakatayo sa di kalayuan. "Berto!" Ang malakas na tawag ni Teodoro. Ang kanyang boses ay pununo ng awtoridad na tila walang bahid ng pag-aalinlangan. "Mula ngayon, kapag nakita niyo ang batang nagtitinda ng sampagitan na lumalapit sa mansyon o sa opisina ko, itaboy niyo siya. Huwag niyo siyang hahayaang makalapit kahit 1 metro. At kung ayaw makinig, tumawag kayo ng pulis." Isang mabilis na sulyap ng tagumpay ang dumaan sa mga mata ni Elena. Niyakap niya ng mahigpit ang asawa. Hindi alam na sa likod ng kanyang likuran, ang mga mata ni Teodoro ay nakapako sa basurahan sa dulo ng hardin, ang lugar na itinuro ni Jonas sa kanyang sulat. Sa gitna ng dilim sa labas ng gate, narinig ni Jonas ang utos ng Don. Ang bawat salita ay tila isang batong ipinukol sa kanyang puso. Siya na tanging pag-asa ni Cielo ay itinuturing na ngayong kaaway. Ang gabi ay lalong lumamig at ang tanging kasama ni Jonas ay ang bango ng sampagwitan na ngayon ay tila amoy ng isang pagkatalo. Sa kabila ng utos ni Don Teodoro na itaboy si Jonas, hindi napigtas ang gintong balat ng utang na loob sa puso ng bata. Para kay Jonas, ang pag-atras ay nangangahulugan ng kamatayan para sa munting prinsesang si Cielo. Habang ang buong mansyon ay nababalot ng katahimikan at ang mga gwardya ay abala sa pag-idlip sa kani-kanilang mga pwesto, isang anino ang dahan-dahang gumagalaw sa gitna ng malalagong halamanan. Ang mga paa ni Jonas ay tila naging bahagi na ng lupa. Maingat siyang umakyat sa malaking puno ng mangga na ang mga sanga ay abot hanggang sa balkonahe ng silid ni Cielo. Ang bawat pag-angat ng kanyang katawan ay kalkulado. Ang tunog ng mga dahon na nagkikiskisan ay tila isang banayad na bulong lamang ng hangin sa gitna ng gabi. Narating niya ang pasamano at marahang itinulak ang bintana na sadyang iniwang hindi nakalak ni Cielo. Sa loob ng silid, ang amoy ng lason ay tila humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Elena na naiwan sa hangin. Nakahiga si Cielo, dilat ang mga mata ngunit walang makita. Ang kanyang paghinga ay mababaw at puno ng pagod. "Cielo, ako ito," ang napakahinang bulong ni Jonas habang dahan-dahang tumatalon papasok sa silid. "Jonas?" Ang tugon ni Cielo. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na kislap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. "Bakit ka bumalik? Mapapahamak ka." "Hindi ako papayag na tuluyan ka nilang kunin sa amin," wika ni Jonas. Mabilis siyang kumilos. Nilapitan niya ang maliit na side table kung saan nakalagay ang baso ng tubig at ang maliit na sisidlan ng puting pulbos na laging inihahanda ni Elena para sa gabi. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Jonas ang isang maliit na plastik na naglalaman ng dinurog na asukal at puting harina na kanyang pinaghirapang makuha mula sa isang tindahan sa kanto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig
habang dahan-dahang itinatapon ang tunay na lason sa isang maliit na tela at pinalitan ito ng kanyang dalang puting pulbos. Ang bawat butil ng asukal na nalalaglag sa sisidlan ay tila isang panalangin para sa kaligtasan ng kanyang kaibigan. Heto, Cielo, kapag pinainom ka niya mamaya, huwag kang matakot. Hindi na yon ang mapait na lason. Asukal na ang nasa loob niyan. Bulong ni Jonas habang mabilis na ibinabalik sa ayos ang lahat. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cielo, ang unang ngiti sa loob ng maraming linggo. Salamat, Jonas. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin. Ngunit ang sandali ng pag-asa ay biglang pinutol ng isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Jonas. Mula sa pasilyo, ang matitigas na takong ng sapatos ni Elena ay nagsimulang tumama sa makinis na sahig na kahoy. Ang bawat hakbang ay tila isang mabigat na martilyo na nagpaparamdam ng papalapit na panganib. Ang tunog ay papalapit ng papalapit kasunod ng mahinang pagpihit ng doorknob ng silid. Nandyan na siya! Ang babala ni Cielo, ang kanyang mukha ay biglang namutla sa takot. Walang oras para lumabas sa bintana. Ang anino ni Elena ay makikita na sa ilalim ng siwang ng pinto. Sa gitna ng pagkataranta, mabilis na gumapang si Jonas patungo sa ilalim ng malawak na kama ni Cielo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinigil ang kanyang paghinga. Habang ang pinto ay dahan-dahang bumubukas, naglalabas ng isang maliwanag na sinag mula sa pasilyo na tumama sa gitna ng silid. Pumasok si Elena. Ang kanyang gintong alahas ay kumikinang sa dilim. Naglakad siya patungo sa side table. Ang bawat hakbang niya ay tila nararamdaman ni Jonas sa kanyang mismong dibdib. Ang bango ng kanyang pabango ay naging kasing pait ng lason para sa batang nakatago sa ilalim ng kama. Kinuha ni Elena ang baso at ang sisidlan ng pulbos. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa dilim habang pinagmamasdan ang kanyang biktima. Ang ilalim ng kama ay tila isang kabaong nagawa sa malamig na sahig at pilit na kinakapos sa hangin. Nakadapa si Jonas, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang kahit na anong tunog ng kanyang paghinga. Sa itaas niya, ang malambot na kutsyon ay bahagyang bumaba. Isang senyales na nakaupo si Elena sa gilid ng kama ni Cielo. Gising ka pa ba, aking anghel? Ang malaahas na bulong ni Elena. Ang kanyang tinig ay sadyang nilambingan, ngunit may nakatagong lamig. Naramdaman ni Jonas ang panginginig ng kutsyon mula sa takot ni Cielo. Ngunit sa halip na sumagot, nagkunwaring tulog ang bata. Ang kanyang paghinga ay ginawa niyang malalim at pantay. Isang mahinang halakhak ang lumabas mula sa bibig ni Elena. Isang tawa na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nagsimula siyang magsalita sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang demonyong nagdiriwang ng maagang tagumpay. Kaawa-awang bata, kung alam mo lang kung gaano kalaki ang mana mo, maiintindihan mo kung bakit ko ginagawa ito. Hindi sapat sa akin ang limos ni Teodoro. Ang buong kumpanya, ang lahat ng lupain, dapat ay sa akin lang mapupunta. Nakikinig si Jonas, ang kanyang isipan ay pilit na isinasa ulo ang bawat salitang binibitawan ng ginang. Ang galit ay unti-unting pumalit sa takot sa puso ng batang lansangan. Ang babaeng ito ay walang puso. Isang halimaw na nagkukubli sa likod ng mamahaling damit at alahas. Malapit na si Cielo, patuloy ni Elena habang hinahalo ang puting pulbos sa baso ng tubig. Walang kamalay-malay na asukal ang kanyang hinahalo. Ilang linggo na lang at magiging isa ka na lang malungkot na alaala. At si Teodoro, ang tanga mong ama, siya mismo ang maghahatid sa akin sa korna. Itinaas ni Elena ang bas at itinapat sa labi ni Cielo. Uminom ka na, anak, para sa iyong paggaling. Ngunit bago pa man madampi ang baso sa labi ni Cielo,
Isang kakaibang tunog ang biglang bumasag sa nakakabinging katahimikan ng silid. Ito ay hindi tunog mula sa hangin o mula sa pagbagsak ng isang bagay. Ito ay ang malakas at sunod-sunod na pagring ng isang lumang cellphone. Ang tunog ay nagmula ng direkta sa ilalim ng kama, sa eksaktong pwesto kung saan nakadapa si Jonas. Nanigas ang buong katawan ni Jonas. Ang lumang cellphone na yon ay ibinigay sa kanya ng isang matandang nagtitinda ng dyaryo para daw may magamit siya sa emergency. Hindi niya inaasahan na may tatawag sa 10 oras ng gabi. Mabilis niyang kinapa ang kanyang bulsa upang patayin ito. Ngunit huli na ang lahat. Biglang tumayo si Elena. Ang baso ng tubig ay muntik na niyang mabitawan dahil sa gulat. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng kumpiyansa, ay biglang nanlaki sa galit at pagdududa. "Sino yan?" Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay nag-echo sa buong kwarto. Dahan-dahang umatras si Elena. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa ilalim ng kama. Ang matigas na takong ng kanyang sapatos ay nagsimulang humakbang patungo sa direksyon ni Jonas. Bawat hakbang ay tila pagbilang ng kanyang huling sandali. Nataranta si Jonas. Wala na siyang ibang pagpipilian. Bago pa man makayuko si Elena para silipin ang ilalim ng kama, mabilis na gumapang si Jonas palabas mula sa kabilang gilid, malapit sa bintana. "Ikaw!" Sigaw ni Elena. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding puot nang makita ang batang lansangan na pilit tinataboy ni Teodoro. "Magnanakaw! Papatayin kita!" Wala nang inaksayang oras si Jonas. Sa isang iglap, tumalon siya mula sa pasamano ng bintana. Ang kanyang katawan ay bumulusok pababa sa madilim na bakuran. Ngunit ang boses ni Elena na tumatawag sa mga gwardiya ay sumusunod sa kanya sa dilim. Tila isang sumpa na hindi siya tatantanan hanggang sa makuha niya ang kanyang katarungan. Ang pagbagsak ni Jonas sa lupa ay sumalubong sa kanya ng isang matalim at nakapapasong sakit. Ang kanyang kaliwang binti ay tumama sa matigas na ugat ng puno ng mangga at isang mahinang daing ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Ngunit wala siyang panahong inday ng kirot. Ang mga flashlight ng mga gwardya ay nagsimula ng magsayawan sa dilim, tila mga higanting mata ng halimaw na naghahanap ng biktima, habang ang matinis na sigaw ni Elena mula sa ikalawang palapag ay patuloy na nag-uutos na hulihin siya, patay man o buhay. Ika-ika siyang tumakbo. Ang bawat hakbang ng kanyang nasaktang binti ay tila sinusaksak ng daan-daang karayom. Ngunit ang takot na mabigo si Cielo ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Tumago siya sa mga matataas na damo at nagpumilit na sumiksik sa isang maliit na butas sa ilalim ng bakal na bakod bago pa man dumating ang mga humahabol sa kanya. Makalipas ang ilang oras, ang kalangitan ay unti-unti nang nagkukulay kahel. Ngunit para kay Jonas, ang gabi ay hindi pa tapos. Nalaman niya mula sa usap-usapan ng mga katulong kahapon na may isang malaking pagtitipon, si Don Teodoro, sa isang sikat na hotel sa Makati para sa anibersaryo ng kanyang kumpanya. Iyon ang kanyang tanging pagkakataon. Kailangan niyang makausap ang Don ng harapan, malayo sa mga mata ni Elena. Gamit ang kanyang huling lakas at ang ilang baryang natitira sa kanyang bulsa para makasakay ng jeep, narating ni Jonas ang malaking hotel. Ang mga naglalakihang chandelier at ang mga taong nakasuot ng kumikinang na gown at formal na suit ay tila isang ibang planeta kumpara sa kanyang madungis at punit-punit na damit. Sa labas ng Grand Ballroom, ang mga bouncer na nakaitim ay parang mga pader na hindi matibag. "Umalis ka rito, bata. Hindi ito lugar para sa mga pulubi." Ang matigas na taboy ng isang bouncer nang makita niya si Jonas, na pilit sumisilip sa loob. Ngunit hindi nagpatinag si Jonas nang makita niyang bumukas ang malaking pinto upang palabasin ang ilang mga bisita. Nakita niya si Don Teodoro sa gitna ng entablado, nagsasalita sa harap ng maraming tao. Ito na ang pagkakataon niya. Sa isang iglap,
Buong bilis siyang sumingit sa pagitan ng mga paa ng mga nag-uusap na bouncer. "Hoy! Hulihin niyo ang batang yan!" Ang aligagang sigaw ng bouncer habang nagkakagulo ang mga bisita. Tumakbo si Jonas sa gitna ng malawak na ballroom. Ang mga mamahaling baso ay nabasag at ang mga bisita ay napasigaw nang dumausdos siya sa makinis na sahig upang iwasan ang mga kamay na pilit humahablot sa kanya. Ang kanyang binti ay sumusuko na at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang dugo. Sa wakas, ilang metro bago ang entablado, isang malaking guwardiya ang nakahuli sa kanya. Sa pilitan siyang idinapa sa sahig, ang kanyang braso ay mahigpit na binaluktot sa likod. Napatigil si Don Teodoro sa pagsasalita. Ang lahat ng mata sa silid ay nakatingin sa magulong eksena. Kumunot ang noo ng Don nang makilala niya ang bata. Bitiwan niyo siya, ang malakas at buong awtoridad na utos ni Teodoro. Ang boses niya ay nagpatahimik sa buong bulwagan. Mabilis siyang bumaba mula sa entablado at lumapit sa batang nakadapa. Bumangon ng bahagya si Jonas, ang kanyang muka ay puno ng pasa at putik, at ang kanyang hininga ay halos maputol na. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay dahil sa matinding pagod at sakit, iniunat niya ang kanyang nanginginig na kamay patungo kay Teodoro. Sa kanyang palad ay naroon ang maliit na sisidlan ng lason na nakuha niya mula sa kwarto ni Cielo. Iipapasuri niyo po. Iyan. Ang utal at pagod na bulong ni Jonas, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa na tila ang buong buhay niya ay nakasalalay sa pagtitiwala ng Don. Niloloko kayo ni Elena. Nanginig ang mga kamay ni Teodoro habang kinukuha ang maliit na sisidlan. Bago pa man makasagot ang Don, tuluyan nang nanghina ang katawan ni Jonas at ang kanyang paningin ay nilamon ng kadiliman. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng pasilyo ng ospital ay tila hindi sapat upang palamigin ang nag-iinit na dibdib ni Don Teodoro. Hawak niya ng mahigpit ang isang puting sobre, ang resulta ng laboratory test na ipinagawa niya mula sa isang kaibigang toxicologist, malayo sa kaalaman ni Dr. Cruz at ni Elena. Nakatayo siya sa harap ng pintuan kung saan kasalukuyang ginagamot si Jonas mula sa mga galos at matinding pagod nito. Binuksan niya ang sobre, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Ang mga salitang nakasulat doon ay naging mga patalim na paulit-ulit na sumaksak sa kanyang pagkatao. Thallium, isang uri ng matapang na lason na unti-unting sumisira sa nervous system at nagdudulot ng pagkabulag bago ang tuluyang paghinto ng paghinga. Napasandal si Teodoro sa malamig na pader. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa matinding puot at pagsisisi. Ang bawat halik ni Elena, ang bawat matamis nitong salita, ang bawat pag-aalaga nito kay Cielo, lahat ng ito ay isang maselang ginawang teatro upang pagtakpan ang isang malamig na pagpatay. Siya, na isang matagumpay na negosyante at iginagalang ng marami, ay naging isang bulag na tau-tauhan sa sarili niyang bahay. Don Teodoro, isang mahinang tinig ang pumukaw sa kanya. Si Yaya Lita. Nakatayo ito sa dulo ng pasilyo, nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Patago itong sumunod sa kanya sa ospital matapos mabalitaan ang nangyari sa pagtitipon. Lita, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Teodoro. Pilit na kinakalma ang kanyang sarili, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Lumuhod si Yaya Lita sa harap niya. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa isa't isa. Nagmamakaawa. Patawarin po ninyo ako, senyor. Patawarin po ninyo ako. Tinakot po ako ni Senyora Elena. Binalaan po niyang sisirain niya ang buhay ng apo ko kung magsasangkot ako. Siya po ang may kagagawa ng lahat. Pinilit niya akong ilagay ang lason sa pagkain ni Cielo kagabi. Ang pag-amin na yon ay sumira
sa huling hibla ng pagtitimpi ni Teodoro. Ang lason na iniabot ni Jonas at ngayon, ang testimonya ng isang pinagkakatiwalaang kasambahay. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Buo na ang larawan ng demonyong nagtatago sa kanyang mansyon. Mabilis siyang tumayo. Bantayan mo si Jonas, Lita. Siguraduhin mong walang lalapit sa kanya. Uuwi ako. Nang makarating si Teodoro sa mansyon, ang paligid ay tila nagbabadya ng isang malaking unos. Wala siyang sinabing kahit na ano sa mga gwardiya. Dire-diretso siyang umakyat sa itaas. Nang malapit na siya sa kwarto ni Cielo, narinig niya ang boses ni Elena. Mula sa maliit na puwang ng nakabukas na pinto, nakita niya si Elena na nakatayo sa tabi ng kama ni Cielo. Hawak ni Elena ang isang heringgilya na may malinaw na likido sa loob. Wala na itong halong pagkukunwari. Ang mukha nito ay matigas, malamig, at walang bakas ng awa. Sobrang tagal na ng larong ito, bata. Ang seryoso at walang emosyong bulong ni Elena habang dahan-dahang itinatapat ang karayom sa mismong IV line na nakakabit sa braso ni Cielo. Ang lason na ibinigay ko noong nakaraan ay hindi umepekto. Mukhang niloko ako ng batang hampas lupang yon. Pero ngayon, ito ang magtatapos sa lahat. Isang malakas na dosis at tapos na ang paghihirap nating dalawa. Nanlumo si Cielo, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ngunit wala siyang lakas upang sumigaw. Ang kanyang mga bulag na mata ay nakadilat sa takot. Naghihintay na lamang sa malamig na haplos ng kamatayan. Bago pa man maidiin ni Elena ang plunger ng hiringgilya, ang pinto ng kwarto ay malakas na bumukas. Tumama sa pader at lumikha ng isang nakakagimbal na kalabog na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nakatayo si Don Teodoro sa hamba ng pinto. Ang kanyang presensya ay tila isang galit na Diyos na handang maningil ng buhay. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng pag-unawa para sa kanyang asawa, ngayon ay nagliliyab sa isang nakamamatay na puot. Huwag mong subukang itusok yan, Elena. Ang malamig at boses kulog na utos ni Teodoro. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding galit habang siya ay dahan-dahang humahakbang papasok sa silid. Napatigil si Elena sa gitna ng kanyang pag-akto. Ang karayom ng hiringgilya ay 1 pulgada na lamang mula sa IKBV line ni Cielo. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha na kanina ay tigbak sa kasamaan, ngayon ay pilit na bumubuo ng isang maamo at nagulat na maskara. Mahal, nandito ka na pala. Ang pilit na matamis niyang bati. Bagaman ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Inilayo niya ang hiringgilya. Di dumating ang nurse kanina at iniwan itong vitamins para kay Cielo. Naisip ko lang na ako na ang magturok. Sinungaling! Ang sigaw ni Teodoro ay tila isang pagsabog na yumanig sa mga pader ng kwarto. Mabilis siyang lumapit at walang pag-aatubiling hinablot ang hiringgilya mula sa kamay ni Elena. Sa tindi ng kanyang galit, napatid ang ilusyon ng pagiging disente. Itinulak niya si Elena ng malakas at ang babae ay napadausdos at bumagsak sa malamig na sahig. Mahal, anong ginagawa mo? Bakit mo ako sinasaktan? Mangyak-ngyak na tanong ni Elena. Pilit pa ring nagtatago sa likod ng kanyang pagiging biktima. Ito ba ang nakuha mo sa batang yon? Naniwala ka sa isang pulubi kaysa sa asawa mo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Teodoro habang kinukuha niya ang puting sobre mula sa loob ng kanyang jacket. Ibinato niya ito ng malakas sa mukha ni Elena. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig at ang salitang thallium ay malinaw na nakasulat sa pinakaitaas. Wala nang maitatago ang mga luha mo, Elena. Alam ko na ang lahat. Mariing sabi ni Teodoro, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pandidiri. Ang kasabwat mong si Dr. Cruz ay inaaresto na ngayon ng mga awtoridad sa kanyang klinika at si Yaya Lita, inamin na niya ang pananakot mo sa kanyang apo. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ang kanyang perpektong plano
ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Wala na siyang lusot. Sa pagkadiskubre ng katotohanan, ang maskara ng isang maamong ina ay tuluyan ng natanggal. Tumayo siya, ang kanyang hitsura ay magulo. At sa kauna-unahang pagkakataon, inilabas niya ang kanyang tunay na kulay. "Oo, ako ang gumawa," sigaw ni Elena. Ang kanyang tinig ay matalim at puno ng hinanakit. Isang tila baliw na halakhak ang kumawala sa kanyang mga labi. "Nilason ko siya dahil iyon ang nararapat sa kanya. Anong akala mo sa akin, Teodoro? Isang tagapag-alaga para sa anak ng babaeng mas mahal mo kaysa sa akin? Kinasal tayo, pero sa papel lang ako reyna. Ang buong yaman mo, ang atensyon mo, nakatutok lang sa batang yan." Habang sumisigaw si Elena sa kanyang maling katwiran, hindi napansin ng dalawa na dahan-dahang lumapit si Teodoro pabalik sa kanya. Hawak pa rin ng Don ang hiringgilya na naglalaman ng matapang na lason. "Kung ganoon pala na inggit ka sa atensyong nakukuha ng anak ko," ang malamig na bulong ni Teodoro, ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng isang nakakikilabot na katarungan. Hinawakan niya ng mahigpit ang panga ni Elena. "Bakit hindi mo subukan kung gaano kasarap ang lason na itinuturing mong solusyon?" Nanlaki ang mga mata ni Elena sa matinding takot. "Teodoro, huwag." Hindi itinurok ni Teodoro ang karayom. Bagkus, sa pilitan niyang ibinuka ang bibig ng babae at dahan-dahang idiniin ang plunger. Pinapatak ang ilang patak ng lason sa dila ni Elena. Ang babae ay nagpupumiglas, umuubo at nandidiri. Ang takot sa kamatayan ay tuluyang bumalot sa kanyang buong pagkatao habang nararamdaman ang pait ng kanyang sariling kamandag. Bago pa man maubos ang laman ng hiringgilya, binitawan siya ni Teodoro. Bumagsak si Elena sa sahig, umuubo at umiiyak sa tindi ng takot at hiya. Sinusubukang isuka ang sariling lason habang ang tunog ng sirena ng pulisya ay nagsimula nang umalingaw-ngaw mula sa ibaba ng mansyon. Ilang sandali pa, pumasok ang mga pulis sa kwarto. Pinusasan nila ang humahagulgol na si Elena. Ang kanyang muka ay puno ng luha at laway. Ang kanyang dangal ay tuluyang dinurog ng sariling kasakiman. Lumapit si Teodoro sa kama ni Cielo. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang nanginginig na anak. Sa likod nila, isang matandang doktor na kaibigan ni Teodoro ang mabilis na pumasok upang suriin si Cielo. "Teodoro," ang malumanay na sabi ng doktor matapos ang ilang minutong pagsusuri sa mga mata ng bata. Matapang ang lason, pero dahil napalitan ito ng asukal nitong mga huling araw, huminto ang pagkasira ng nerves. May malaking pag-asa. Sa tamang operasyon, maibabalik natin ang paningin ni Cielo. Ang puting kulay ng silid sa ospital ay nakakasilaw, ngunit para kay Cielo, ito ang pinakamagandang tanawin na nasilayan niya sa buong buhay niya. Makalipas ang ilang linggo ng pagpapagaling at isang matagumpay na operasyon, ito na ang araw na tatanggalin ng benda sa kanyang mga mata. Dahan-dahan, ang mga panyo ay inalis ng doktor at ang liwanag ay unti-unting pumasok sa kanyang paningin. Tila isang mahiyain na bisita na nag-aatubiling pumasok. Sa una, ang lahat ay malabo, ngunit unti-unti, ang mga hugis ay naging malinaw. Isang matangkad na figura ang nakatayo sa harap niya. Ang mukha nito ay may mga marka na ng pagod at panahon, ngunit ang mga mata ay puno ng pagmamahal at luhang hindi na napigilan. "Daddy?" Ang halos pabulong na tanong ni Cielo. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Teodoro. "Oo, anak ko. Ako ito. Nakikita mo na ba ako?" Tumango si Cielo. Ang mga luha ng kagalakan ay nag-uunahan sa kanyang mga pisngi. Hinawakan niya ang magaspang ngunit mapagmahal na kamay ng kanyang ama. Sa tabi ni Teodoro, may isa pang figura, isang batang lalaki
na nakasuot ng malinis na puting polo shirt na malaki sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay may peklat pa sa gilid ng noo, ngunit ang nangiti nito ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw sa labas. "Jonas?" Ngumiti si Jonas. "Welcome back, munting prinsesa." Walang salitang makapaglalarawan sa kaligayahang bumalot sa tatlong nilalang sa loob ng silid na yon. Ang kanilang mga yakap ay nagsilbing selyo ng isang bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, sa isang maaliwalas na umaga, ang mansyon sa Tagaytay ay hindi na balot ng dilim at takot. Ang mga bintana ay bukas na bukas, pinapapasok ang sariwang hangin at ang huni ng mga ibon. Sa malawak na hardin, naghahabulan si Cielo at Jonas, ang kanilang mga tawanan ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Dumating si Teodoro, dala-dala ang isang briefcase. Huminto siya at pinanood ang dalawang bata na tila sariling mga anak. Ang puso niya, na minsang sinugatan ng pagtataksil, ay puno na ngayon ng pag-ibig at pasasalamat. Lumapit si Jonas sa kanya. "Salamat po ulit sa lahat, Don Teodoro. Sa pag-aaral, sa mga damit, sa bahay." Magalang na sabi ni Jonas habang dahan-dahang isinasagawa ang pagmamano sa kamay ng matanda. Ngumiti si Teodoro at ginulo ang buhok ng bata. "Huwag mo na akong tawaging Don. Mula ngayon, Daddy na rin ang itatawag mo sa akin. Ikaw na ang kuya ni Cielo." Nanlaki ang mga mata ni Jonas. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka sa pagkagulat. Sa buong buhay niya sa kalsada, ang salitang pamilya ay isang pangarap na hindi niya kailanman inasahang makakamit. Ngayon, hindi lamang siya nabigyan ng tahanan, nabigyan siya ng isang ama at isang kapatid. Ang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Mula sa malayo, si Yaya Lita ay nakangiting pinagmamasdan ang tatlo. Hawak-hawak ang isang sulat mula sa kanyang apo na nagsasabing natanggap na nito ang scholarship na ibinigay ni Don Teodoro. Isang hapon, dinala ni Teodoro ang dalawang bata sa sementeryo. Tumayo sila sa harap ng isang puntod na gawa sa puting marmol. Nakaukit doon ang pangalan ng unang asawa ni Teodoro, ang tunay na ina ni Cielo. "Mahal, ito na si Cielo. Magaling na siya." Bulong ni Teodoro sa hangin. Ang kanyang tinig ay may halong lungkot, ngunit puno ng pag-asa. At ito naman si Jonas, ang anghel na nagligtas sa ating anak. "Pangako ko sa'yo, aalagaan ko sila. Bubuo kami ng isang pamilyang puno ng liwanag at pagmamahal." Inilapag ni Cielo ang isang pompon ng puting rosas sa puntod ng kanyang ina, habang si Jonas naman ay naglagay ng isang kwintas ng sampagita. Magkahawak ang kamay ng dalawang bata habang nakatingin sa papalubog na araw. Ang kanilang anino ay humaba sa berdeng damuhan, sumasabay sa anino ng kanilang ama, na ngayon ay isang buo at kumpletong pamilya. 5 taon ang lumipas. Ang mansyon sa Tagaytay ay hindi na isang monumento ng kalungkutan, kundi isang masiglang tahanan na puno ng tawanan at tunog ng mga yabag ng dalawang naghahabulang teenager. Sa hardin, si Jonas, na ngayon ay isang matangkad at matipunong binatilyo, ay matiyagang tinuturuan si Cielo kung paano patunugin ang gitara. Ang mga daliri ni Cielo ay mahusay na gumagalaw sa mga string, lumilikha ng isang matamis na himig na humahalo sa simoy ng hangin. Si Don Teodoro, na mayroon ng ilang mga puting buhok sa kanyang sentido, ay nakaupo sa veranda. Pinagmamasdan ang kanyang mga anak habang humihigop ng mainit na kape. Ang kapayapaan sa kanyang mga mata ay hindi mabibili ng anumang yaman sa mundo. Isang araw, dinalaw niya si Elena sa bilangguan. Ito ang una at huling pagkakataon na ginawa niya iyon. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya ang isang babaeng malayo sa dating reyna na nakilala niya. Ang buhok ni Elena ay may mga uban na, ang balat ay kulubot, at ang mga mata ay walang buhay.
Bakit ka naparito? Tanong ni Elena. Ang boses ay paos at walang emosyon. Naparito ako para sabihin sa'yo na pinapatawad na kita. Kalmadong sagot ni Teodoro. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para sa amin. Para tuluyan na naming maisara ang librong ito at magpatuloy sa buhay. Walang isinagot si Elena. Tumalikod lamang ito at naglakad pabalik sa dilim ng kanyang selda. Alam ni Teodoro na hindi na kailangan ng anumang salita. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi paglaya mula sa bigat ng nakaraan. Habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan, tumunog ang telepono ni Teodoro. Si Cielo. Dad, where are you? Nagluto po kami ni Kuya Jonas ng paborito niyong sinigang. Uwi na po kayo. Napangiti si Teodoro. Pauwi na ako, mga anak. Pauwi na ako. Sa paglubog ng araw, ang tatlo ay sama-samang nakaupo sa hapagkainan. Si Yaya Lita, na ngayon ay retirado na ngunit itinuturing pa ring bahagi ng pamilya, ay nakangiting nakatingin sa kanila. Alam niyo ba? Panimula ni Teodoro habang tinitingnan ang kanyang dalawang anak. Ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa lahat ng nangyari ay ito. Ang tunay na pamilya ay hindi laging konektado sa dugo. Ito ay konektado sa pagmamahal, sa sakripisyo, at sa pagpili na manatili sa tabi ng isa't isa sa gitna ng pinakamadilim na bagyo. At kayong dalawa, sabay tingin niya kina Jonas at Cielo, kayo ang aking pamilya, kayo ang aking lakas, kayo ang aking liwanag. Napuno ng luha ang mga mata ni Cielo at Jonas. Magkahawak ang kamay, ngumiti sila sa kanilang ama. Sa gabing iyon, sa ilalim ng libu-libong bituin sa langit ng Tagaytay, isang pamilyang binuo mula sa abo ng pagtataksil ang nagdiwang ng isang bagong umaga. Isang umagang puno ng pag-asa, pagpapatawad at walang katapusang pagmamahal. Ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa mga mata, kundi sa isang pusong natutong magmahal muli.